Posibleng magdeklara ng price freeze ang Department of Agriculture sa mga lugar na apektado ng Bagyong Tino. Kasunod na rin ito ng pagdeklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng State of National Calamity. Si Vel Custodio sa detalye. Kasunod ng deklarasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng State of Calamity dulot ng pinsalang iniwan ng Bagyong Tino at bilang paghahanda sa epekto ng Bagyong Uwan, inanunsyo ng Department of Agriculture na posibleng magtakda ng price freeze sa mga piling lugar na lubhang apektado ng kalamidad. If we need to do a price freeze, no, we will do so. But unfortunately, wala, kasi high value crops, medyo there's 60 commodities yan eh. So we have to really identify kung ano yung mas-short, depende sa tinamaan ng bagyo. If the market of a particular province is Metro Manila, then pwedeng sa Metro Manila mag-price freeze. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may inisyal na 255 million worth ng agricultural inputs na tulong sa mga magsasaka at mangingisdang nasalanta ng Bagyong Tino. Kabilang dito ang mga pataba, feeds, pesticides at mga pang-repair sa bangka. Ang most affected sa atin dito will be the fishermen and fisher folk. So we are also ready to deploy yung mga Bureau of Fisheries vessels to assist them and rebuild their vessels and yung kanilang mga fishing, bigay ng fishing gears, mga payaw, mga kung ano-ano pang kailangan natin bigay. Ayon sa kalihim, wala namang gaanong tinamaan sa palay sa nagdaang bagyo dahil naani na ang karamihan nito. Ngunit mas malaki ang napinsala sa high-value crops. Bilang tugon, nakaabang ang tulong mula sa Philippine Crop Insurance Corporation at Survival and Recovery Loan kung saan maaaring makakuha ang mga apektadong magsasaka at mangingisda ng 25,000 pesos cash na payable in 3 years. Upang matiyak naman na hindi mabibidin ang supply at hindi sisipa ang presyo ng mga pangunahing bilihin, nakaalalay na ang importation kung saan 1,600 metric tons na ang pumasok na carrots sa bansa as of October. Nag-aangkat na rin ng sibuyas at broccoli at hihinto lang ito kapag pumasok na ang panahon ng anihan. Nasa 55,000 metric tons naman ang inaangkat na galunggong hanggang sa Enero at 2,000 metric tons sa iba pang uri ng seafoods kagaya ng sardinas, pusit at iba pang isda na hindi locally produced. Tiniyak din ng DA na maraming supply sa cold storage facilities maging sa Visayas sa lubhang nasalanta ng Bagyong Tino. Hinihikayat naman ni Senator Francis Pangilinan na makipag-ugnayan na ang mga lokal na pamahalaan sa mga magsasaka, lalo na sa mga lugar na tatamaan ng papasok na Bagyong Uwan. Baka pwede na mag-umpisa ng early harvest ang mga farmer ng kanilang mga produkto at bilihin na ng LGU dahil magagamit din naman talaga immediately para sa mga evacuation centers kung sakaling mayroong mga evacuees. Sa ilalim ng Executive Order 101 o pagpapalakas sa implementasyon ng Sagip-Saka Act, pinapayagan na rin ang national government agencies, government-owned and controlled corporations at local government units na bumili ng storm damage palay, lalo na ngayong inaasahang tatama ang Bagyong Uwan sa rice-producing region sa Northern Luzon. Inanunsyo na sa joint press conference ng Department of Agriculture at Department of Agrarian Reform ang itatakdang floor price para sa palay na bibilhin ng mga NGA, GOCC at LGU sa ilalim ng implementasyon ng Executive Order 100 at 101. Susundin muna nito ang floor price ng National Food Authority na 17 hanggang 23 pesos per kilo para sa basang palay, depende sa production cost ng isang lalawigan, habang 23 to 30 pesos per kilo naman sa tuyong palay. Sa Pebrero naman, inaasahan ang pinal na floor price sa ilalabas ng steering committee na binubuo ng DA, DILG, DTI, DSWD, DAR at NFA. Samantala, sinabi ni Agriculture Secretary Chu Laurel na itataas na ang taripa sa imported na bigas sa Enero pagkatapos sa importation ban sa well-milled at regular milled rice. Pero posibleng hindi pa ito itaas sa 35% rice tariff. As far as the tariffs is concerned, I am not promoting na ibalik siya sa 35 immediately. Pag we start buying, sigurado yan, yung presyo ng international price tataas eh. So kung sinagad natin kagad ng 35 yan at we start buying, ang presyo niyan from 450, minimum yan, $50 more yan sa international market. And if we impose a 35% immediately ng tax
then tingin ko yung consumer natin tatamaan. One thing is for sure, it will not be 15%. Posibleng sa December 15, magkakaroon ng internal decision patungkol sa itatatag na taripa sa aangkating bigas sa Enero. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.